3:00 ng umaga sa Las Cruces, New Mexico, rumesponde ang mga pulis sa isang bahay matapos iulat ng babae na may lalaking binaril at napatay sa likod bahay. Departamento ng Pulisya. Departamento ng Pulisya. 9 Chipotle Beta. Okay. Kayo naman pakiusap. Sige, pakakawala na kita. Ayos ba? Sino ang bumaril sa kanya? Hindi ko alam, hindi ko alam. Sa isang kubo, natagpuan ng pulis ang 34 anyos na si Steven Sanchez na patay sa tama ng bala sa ulo at walang natagpuang armas ng krimen. Sunod, nagkaroon ng pagkakataon ang isang pulis na makausap ang tumawag sa siyam na isa-isa. May alam ka ba tungkol sa mga taong gumawa nito? Palagay ko Easy ang pangalan niya. Easy. Oh. Isang lalaki lang na ang pangalan ay Easy. Easy, oo. Kinilala ng pulisya si Easy bilang 25 taong gulang na si Isaias Jose Rea na magiging sentro ng isang ilang araw na pagtugis. Mahuhuli rin natin siya mamaya pero inuuna ng mga investigador na alamin ang totoong nangyari dito. Dito nga ba talaga nangyari yon? Oh. Wala kang alam sa pangalan o impormasyon niya. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, kaibigan siya ng nanay ko. Alam mo ba ang unang pangalan niya? Ng nanay ko, ang pangalan niya ay... Sige, at ano ang itsura niya? Hindi ko alam, siya talaga yun. Hindi, pero Easy. Easy. Matangkad siya, mahaba ang buhok niya. Meron siyang parang... Like, parang mukha siyang may kidlat sa mukha niya. Parang kidlat talaga. Sige. Puti ang mga yon. May tattoo siya dito sa loob ng mukha niya. Parang may X at 4 na bilog. Parang ewan ko. Matangkad siya, suot ang abong damit at itim na sweatsuit. Itim na sweatpants? Mataba ba siya? Naglalakad or nasa sasakyan ba siya? 55 Naglalakad siya? Sabi ng siyam na isa-isa, ang suspect ay maaring lalaki. Kinilalang si Easy, maaring matangkad ang lalaki, mahaba ang buhok. Gusto mo ba siyang ipasok sa loob ng bahay? May tattoo siyang kidlat sa mukha. Access to, sa kaliwang bahagi ng mukha niya. Nakaabong kamiseta siya. Itim na jogging pants. Ma'am, nakita niyo po bang nangyari yon? Hindi. Talaga? Paano niyo nalaman yon? Pumasok siyang tumatakbo, parang gusto niya akong, sabi ko, ano bang sinasabi mo? Nakita ko na may baril siya. Akala ko may gagawin siya sa akin at tinanong ko, ano bang sinasabi mo? Sabi niya, akala ko gusto mong gawin ko at ako naman, bakit mo ginawa ha? Bakit mo naman, alam mo yun, bakit ko gugustuhin barilin mo sila? Tumakbo ako pabalik kasama si Easy pero pagbalik ko, wala na siya at bukas na ang pinto ko. Kaya pumasok dito ang suspect? Oh, Sige. Sabi niya, tumakbo papasok ang suspect. Akala ko gusto mong ako ang gumawa at sabi niya gusto mong gawin ko ang ano. Kaya bumalik siya dito. Thunder. O parang code 30 pero walang baril doon. Kaya dahil mukhang ang pasok ay maaring, hindi ko alam, maaring mula sa itaas pababa. Pero mukhang mula sa bibig pataas. Andyan siya, 10-7. Sige, pero ano na ang alam natin ngayon? Alam lang natin na may lalaking suspect na tumakbo sa bahay. Hindi niya nasaksihan, nakita lang niyang pumasok ito. Nagbigay siya ng paglalarawan tungkol sa kanya. Yun lang ang alam niya. Merong bala ng baril doon. Nung una, mukha lang code 30 pero walang baril. So nandito ka tapos pumasok siya sa likod? oh, pero nandito sila, nagtatambay lang sila. Umalis si nanay kaya kasama namin ang boyfriend niya at nagtatambay lang sila sa bahay hanggang bumalik si nanay. At
Kaya may narinig ka ba? Hindi ko nga narinig ang mga putok doon. Hindi ko talaga narinig. Kaya pumasok siya, tapos anong sinabi niya? Sabi niya, akala ko gusto mong gawin ko. Sabi ko, ano bang sinasabi mo? Nung nakita ko yung baril niya, alam ko na. Kaya nung tumakbo ako palabas, siya parang tumakbo rin siya palayo. Meron ba kayong mga camera? Oo, pero hindi ko alam kung gumagana. Nasa kwarto ng nanay ko ang mga yon. Kwarto ng nanay ko, nakalock yun, pero... Camera ba yan dyan? Oo, pero hindi nakasaksak. Sabi niya may sa labas, nanay lang niya may access pero di rin siya sure kung nagre-record. Sige. Ayon sa saksi, halos 1 oras nang nasa bahay ang suspect bago barilin si Steven at iniisip niyang may pakay ito kaya niya ginawa iyon. Sunod may isa pang saksi na biglang dumating na may nakakabahalang mga detalye na umano'y ibabahagi. Ibig kong sabihin, hindi natin pwedeng gawin sa ngayon, okay? Dito ako nakatira. May eksena ng krimen dito mismo. Hintay ka muna sa bangketa, pare. Hindi pa pwedeng pumasok ang iba dahil crime scene ito. Sige, ayaw naming may makagulo dito, kaya kami rin ay nananatili sa labas para hindi magulo ang eksena at masolusyonan namin ang krimen, tama ba? May alam ka ba tungkol dito? Inaakala kong tinawagan ka niya. Oo. Anak ko siya sa ibang asawa. Sige. Tingnan mo, may batang tumatambay dito. Balisa siya, sobrang balisa at parang wala sa katinuan. Kinakausap ko siya, may baril siya, nakuha ko yung baril sa kanya at kinakausap ko siya. Sinabi ko sa kanya na maghanap ng tulong at kinausap ko siya ng maayos. Kailan ito nangyari? Kanina lang ito ngayong araw. Alam mo ba ang pangalan niya? Oo, alam ko, Easy. Ang pangalan niya ay Easy? Oo, kinukwento niya yung tungkol sa girlfriend niya na kinakausap siya sa pamamagitan ng ibang tao. Siya ay kutob ko na mangyayari ito. Naka-on ba ang lapel cam mo? O, naka-on ang camera ko. Bakit ano ang iniisip mo? Mas gusto ko makipag-usap pag naka-off ito. Hindi ko magagawa yan, pare. Okay. Sige. Pero masaya akong makinig. Anong nangyayari, pare? Balisa siya. Wala siyang control sa realidad. Iniisip niya na ang mga tao ay nagbabago ng anyo. Hindi ko alam. Sira ang ulo niya. Kilala mo ba ng mabuti si Easy? Hindi, ngayon ko lang siya nakilala. Yes, ma'am. Inilarawan ng saksi ang ilang, sabihin na lang nating, kakaibang kilos mula sa suspect ilang sandali bago dumating ang iba pang hindi inaasahang bisita sa lugar. Hindi ka namin pwedeng palabasin. Uy, alam kong kailangan mong umalis. Alam kong gusto mong mag-relax. Pwede ba kitang hinga ng malaking pabor? Babalik ka ba sa apartment mo? Hindi. Sige. Diyos ko. Alam kong gusto mong magpatuloy sa sistema. May paraan ba na makapunta ka sa iyong apartment at kunin ang iyong telepono para makuha mo ang numero? Kailangan naming malaman ang nangyari at gusto mong tama ang gawin para sa anak mo. Kaya kailangan namin ang tulong ng lahat. Alam kong mabigat ang hinihingi ko sa iyo ngayon. Malapit ba kayo? Oo, talagang malapit kami sa isa't isa. Sige, may nabanggit ba siya sa'yo tungkol sa nakaalitan o kaaway niya? Bakla siya at kasundo niya halos lahat. Kasundo niya lahat ng tao, sige. Nalaman ko lang nung nakaraang linggo mula sa ITA na bumili siya ng baril at Sinabi ba niya na para sa protection yon? sinabi lang niya at parang hindi ko alam kung kasi kakalabas lang niya ng kulungan. Kakabili lang niya ng baril. Oo. Sabi mo 2 linggo na lumipas. Nalaman ko lang, hindi ko alam parang kung kailan mo talaga nakuha yon. Siguro alamin ko kung ano ang sinabi niya.
Tumawag siya at sinabing nag-away ang pinsan mo, pero alam kong nabanggit mo rin na may kumuha ng 2 baril. Oo, siguro pareho silang may baril. Okay, kay Easy. May baril ang pinsan ko na kinuha nila sa kanila. Sino ang kumuha sa kanya? Hindi ko alam. Ibig sabihin may iba pang tao dito? Siguro nagiinuman sila dito pero di ko alam ang buong kwento. Sinabi lang sa akin kaya agad akong pumunta dito ng mabilis. Pagkatapos, may kumuha rin ng baril? Oo, And pagkatapos, sa palagay ko ibinalik din nila siya pagkatapos ng ilang sandali. Di ko rin alam kung gaano katagal o ano ang pinag-awayan nila. Pinapunta ako ng tita ko para malaman ang nangyari at masiguradong ayos siya. Ikinuwento ng kamag-anak ni Steven na nalaman nila ang tungkol sa pagtatalo ukol sa armas at may di pa nakikilalang ikatlong tao. 3 araw pang naghanap ang mga investigador kay Isaiah pero sa huli, isang tipster ang nagbigay alam sa pulisya tungkol sa kinaroroonan niya na nauwi sa isang matinding habulan. Itas mo ang mga kamay mo, lumabas ka ng sasakyan ngayon, lumabas ka ng sasakyan ngayon. Lumabas ka ng sasakyan, lumabas ka ng sasakyan. Hey, come towards me! Come towards me! Hindi ko magawa, nakadrive pa ang sasakyan ko. Manatili ka dyan, huwag gagalaw. Ako na bahala sa inyo, lumapit muna kayo sa akin. Bobby, ikaw na bahala at mamuno sa kanya. Bobby, you take command. Hoy, tumayo ka, tumayo ka, tumayo ka. Itaas mo lang ang mga kamay mo. Lumakad ka papunta sa akin. Sige, lumakad ka papunta sa akin. Sige, naglalakad na ako. Panatilihin mong nakataas ang mga kamay mo. Wala akong dala. Lumipat ka sa kanan mo, ikaw ang hahawa. Lumapit ka sa akin, lumapit ka sa akin. Itaas mo ang mga kamay mo. Patuloy kang lumapit sa akin. Lumapit ka na ngayon. Itaas mo lang ang mga kamay mo. Urong ako, urong ako. Manatili ka dyan. Lumakad ka papalapit sa akin, lumakad ka papalapit sa akin. Itaas mo lang ang mga kamay mo. Tuloy lang sa paglakad, tuloy lang sa paglakad. Sabi ng investigador, umabot si Isaias ng mahigit 80 mph sa lugar na 30 mph lang ang limit matapos siyang makita ng pulis na nagmamaneho at sinubukang pahintuin. Ilang minuto lang bago na pahinto ang delikadong driver gamit ang pit maneuver. Dito, huminto, huminto. Lumuhod ka. Lumuhod ka, ilagay ang kamay sa ulo. Ilagay mo ang mga kamay mo sa likod ng likod mo. Slow down. Yeah, it's him. It's him. Nakuha na namin siya. May tawag kaming natanggap na nakita siya sa tan na SUV at binigay nila ang kanyang paglalarawan. Sinabi ko kay Bonsuela, tamahan mo ako dahil kasama ko siya. Sabi nila baka naglalagay siya ng tubig sa kotse kaya dumaan kami ni Bon at nakita ko nga. Nakita kong bukas ang ilaw kaya sinabi ko kay Bons. Nagpatuloy akong magmaneho dahil nasa likod ko siya kaya umiwas ako at sinabi, "Uy, andyan siya." Sabi ko, "Tara, pasok tayo." Tapos may mga tao sa tabi. Kaya nagsisikap kaming mag-anunsyo. Pero bigla siyang tumakbo kaya hinabol namin siya at muntik na siyang mabangga dito mismo. At nahabol ko siya. Kaya sabi ko, ipipit ko na siya ngayon. Binangga ko siya at sumuko agad niyang ipinakita ang mga kamay niya. You want him on feet or? Oo, tara na. Oh, malaking mama, ayos ka lang ba? Hindi ko ginawa, pare. Wala akong ginawa. Hindi ko ginawa, tol. Wala nga, hindi nga ako nabigyan ng pagkakataon magsalita. Kausapin mo agad ang detective. Oo, makikipag-usap ka sa detective ngayon din. It's your life. Hoy, pero alam mo rin, magkakaroon ka ng dagdag na kaso dahil tumakbo ka palayo sa akin. Sige, kasi nasa likod lang kita at ikaw ang nagmamaneho.
Kaya sasabihin ko na sa'yo ngayon, para doon, Tatanggapin ko yon. ayos ba boss? Sige. Sige. Sabi ko, tatawagan ko na lang siya. Sabi nila, pero umalis siya mga 25 minuto na ang nakalipas. At sabi nila, babalik daw siya. Tinanong ko kung nandyan siya. Binigyan nila ako ng paglalarawan na tugma sa suot niya. Tapos sabi nila, baka nasa isang tan na SUV siya, yung mas maliit. Sumunod kami ni Valencia papunta sa Banpaten. At nadaanan namin ito sa Almeda. Nakita ko na kasi, kaya ayokong bigla na lang pumunta at gulatin si Valenzuela nang hindi ko sinasabi sa kanya. Nag-U-turn kami, kinausap si Valenzuela at sinabi ko, uy, andyan yung code 1 suspect sa kalsada. Sabi ko, maghanda ka. Sabi ko, babanatan natin agad, mabilis, tapos nilapitan na namin. At ang tanging napansin ko ay may isang lalaki sa kaliwa ko na nagtatago sa tabi ng van. Kaya sabi ko, naku, kaya na-stuck ako. Pinaandar niya yung kotse at umalis. Sabi ko, siya yon kasi nakita kong lumingon siya. Tara na, oh. Habang papunta sa istasyon ng pulis, nililinaw ni Isayas ang kanyang panig. Ang dahilan kung bakit ako umalis na ako bago pa nangyari yung kalokohan na yon. Kailangan mong magsalita, hindi mo kailangang magsalita sa akin ngayon, boss. Mas mabuting magsalita ka sa detective. Sige? Alam ko na sinasabi ng mga tao na ako yon pero putangina hindi ko ginawa yung kalokohan na yon. Kaya tinatanong kita, gusto mo bang makipag-usap sa detective? May 7 akong waran para sa'yo, kaya makukulong ka pa rin. Alam ko, kaya gusto ko lang sabihin sa kanya na hindi ko ginawa yun ng ganon. Pagdating niya, kakausapin ka niya, okay? Pagdating sa istasyon ng pulis, inescort ng opisyal ang suspect bago madiskubre ang malawak niyang kriminal na kasaysayan. Hindi, sa ngayon, wala. Pwede kang magpahinga dito. Marami ka bang nabawas na timbang? Sa lisensya mo, mukha kang mataba. Sa lisensya ko sa pagmamaneho? O sa identification mo. O. Pumili ka ng panig, hindi naman mahalaga. May tubig ka ba? O, susubukan kong kumuha para sa'yo ngayon. May laman ba ang mga bulsa mo? Baka may vape ako. May pera ako sa medyas ko. Sa medyas mo? Yun lang ba ang meron ka dyan? May sugat ka ba? May kahit ano dyan, ha? Ano? Yung kamay ko, mga binti ko at braso ko. Kailan mo nakuha ang mga yan? Bukas ba sila parang ganon? Hindi kasi sira lang talaga ang kamay ko. Oo. May laman ba yung sapatos mo? Sige, isuot mo na ulit ang sapatos mo. Sino ang bumaril sa'yo? Nakikita mo ba? Sino ang bumaril sa'yo? Marami ka ng kaso, boss. Trabaho sa korte, hindi pagdalo, hindi pagdalo. Oo, kuya, salamat. Pananakit sa kapamilya. Unang antas ng pagpatay. Pananakit sa miyembro ng pamilya. Arceny. Pananakit sa miyembro ng pamilya. Oo, 7. Ayon sa mga detective na nag-interview, patuloy itinanggi ni Isayas na siya ang bumaril kay Esteban. Sa huli, napatunayan ng hurado na nagkasala si Isayas ng second-degree murder na may firearm enhancement. Hinatulan siya ng 20 taon sa kulungan. Ano ang nasa ilalim?
Itim? Sige.